mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, "Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba?" Sinugot siya ni Jesus, "Hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyon-milyong piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na 100 piso. Sinakal niya ito, sabay-sabi, "Magbayad ka ng utang mo." Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. "Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita." Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito ay ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon. Kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. "Napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat sanang nahabag ka rin sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya ay ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taos-pusong patatawarin ang inyong kapatid." Pagkatapos niyang ipangaral ang mga bagay na ito, umalis si Jesus sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng Ilog Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ngayon ay nagsisimula sa isang tanong ni Pedro na malapit sa puso ng marami sa atin. "Panginoon, ilang ulit ko bang patatawarin ang kapatid kong nagkakasala sa akin? Hanggang 7 ulit ba?" Sa kultura ng mga Hudyo noon, ang pagpapatawad ng 3 beses ay isa ng malaking kabutihan. Kaya ang alok ni Pedro na 7 ulit ay para bang sobra na. Pero ang sagot ni Jesus ay nakakagulat. Hindi hanggang 7 ulit, kundi 77 ulit. Ibig sabihin, walang hanggan. Hindi literal na bibilangin mo hanggang 77, kundi walang limitasyon, walang sukat, walang hangganan. Para ipaliwanag, ikinuwento ni Jesus ang isang hari na nagpatawad ng napakalaking utang ng kanyang alipin. 10,000 talanton o katumbas ng bilyong piso ngayon. Pero matapos patawarin, nakita ng alipin ng kapwa niya may utang sa kanya ng maliit lang, mga 100 denaryo o 1 buwan na sahod. At ipinakulong ito. Ang ipinatawad sa kanya ay di masukat, pero siya hindi kayang magpatawad sa maliit. Ganyan din tayo kapag nakalimutan natin kung gaano kalaki ang awa ng Diyos sa atin. Pero napakabilis nating humusga at magtanim ng galit sa iba. Kung titingnan natin ang sarili nating karanasan, may 3 dahilan kung bakit mahirap magpatawad. Una, dahil masakit ang sugat. May mga sugat na hindi lang balat, kundi puso at kaluluwa ang tinamaan. Ikalawa, dahil gusto natin ng hustisya agad. Minsan, ang galit
ay nagmumula sa matinding pagnanais na makita ang kabayaran sa ginawa ng iba. Ikatlo, dahil ayaw nating makalimot, iniisip natin kapag nagpatawad para bang kinukonsinti natin ang mali. Pero ang pagpapatawad ayon kay Jesus ay hindi pagbubura ng alaala, kundi pagpapalaya sa sarili at sa kapwa mula sa tanikala ng galit at paghihiganti. Mahalaga tandaan, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang wala ng hustisya. Maaari pa ring managot ang tao sa batas, pero sa puso mo, wala ka nang hinahabol na paghihiganti. Sa pananaw natin sa buhay, ang pagpapatawad ay unang hakbang tungo sa paghilom. At ang paghilom ay laging mas mahalaga kaysa sa paghihiganti. Kapag mahirap magpatawad, tandaan natin ito. Tayo muna ang pinatawad ng Diyos. Bago tayo humiling sa iba ng patawarin mo ako, matagal na tayong pinatawad ng Diyos sa krus. Ang dugo ni Kristo ay walang sukat, walang presyo, at walang kapalit na maibibigay natin. Kung tinanggap natin ito, paano natin ipagkakait sa iba ang biyayang natanggap natin ng libre? Kapag nagpatawad ka, pinalalaya mo ang sarili mo. Hindi mo bitbit ang lason ng galit sa iyong puso. Pinalalaya mo ang kapwa mo. Binibigyan mo siya ng pagkakataong magbago at magsimulang muli. Binubuksan mo ang pintuan para sa Diyos na kumilos. Dahil kapag galit ang nangibabaw, madalas sarado tayo sa kilos ng biyaya. Sasabihin ng iba, Father, paano kung paulit-ulit ang kasalanan niya? Ang sagot ni Jesus ay malinaw. Walang hanggan ang pagpapatawad. Pero may dagdag. Ang pagpapatawad ay laging may kasamang karunungan. Ibig sabihin, hindi mo hinahayaan na patuloy kang abusuhin. Pero hindi mo rin pinapayagan na patuloy na maghari ang galit sa puso mo. Sa bandang dulo ng Ebanghelyo, sinabi ni San Mateo na matapos ang mga aral na ito, iniwan ni Jesus ang Galilea at nagtungo sa Judea. Parang sinasabi ni Jesus, ngayon na sinabi ko sa inyo ang lahat ng ito, panahon na para isabuhay ninyo. Ang pagpapatawad ay hindi teorya, ito'y misyon. Kung tunay nating gustong maging alagad ni Kristo, walang puwang ang galit na nananatili sa ating puso. Ang puso na hindi marunong magpatawad ay puso ring hindi marunong tumanggap ng buong biyaya ng Diyos. Meron bang tao sa buhay natin na hanggang ngayon ay hindi pa rin natin kayang patawarin? Ano ang humahadlang sa atin? At paano natin hahayaang ang awa ng Diyos ang magpalaya sa ating puso? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, sa krus pinatawad mo ang mga umuusig sa iyo. Tinuruan mo kaming magmahal kahit sa mga hindi kaibig-ibig at magpatawad kahit sa mga paulit-ulit na nagkakasala. Puspusin mo kami ng iyong Espiritu upang ang aming puso ay maging malaya sa galit at handa sa walang hanggang pagpapatawad. Pagalingin mo ang aming mga sugat at gawin mo kaming kasangkapan ng kapayapaan at pagkakasundo. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.